Paano kung nakikipag-coordinate naman po kami tapos naguhulog po naman kami, kaso lagi po sinasabi ng kolektor dadalhin daw po sa legal action. Okay, welcome back mga ka-Johnny. Itong new lingkod ka-Johnny ng Johnny Tortibet. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So, sa mga hindi pa po subscribe, newbies po, subscribe na po, like, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. Okay, ito no, nakikipag-coordinate naman po yung ating commentator, yung humihingi ng advice. Tapos, naguhulog naman pala sila. Lagi naman daw po sinasabi sa kanila ng collector, dadalhin daw po sa legal action. Nakakatakot ba yun? Nakakapangamba ba yung legal action na gagawin ng mga OLA? Pero ito po, legal action, pag-usapan natin, no? Yung mga legal department nila. Ano lang po kung medyo may narinig kayong background, no? Kasi ibang earphone to at sinusubukan ko kasi kung malinaw ba o meron kayong narinig mga background noises, paki-comment na lang po. Okay. And then yung nga sinasabi ko, yung sa legal action, dadalhin nga raw po ng collector, mga ganyan, is para sa akin na wala kayong dapat ikatakot kung magkakaroon ng mga legal action, legal settlement. Kasi pag sinabing legal action is parang legal settlement na yan na maaring pag-usapan na o maaari na kayong sampahan ng small claims court, no? Yung sa collection of sum of money. Mas okay po sa akin, mas pabor po ako ganun. Pag gano'n ko sinasabihan ganyan, mas okay ako yan. Kasi yun po yung payo sa amin ng abogado nung last year. Ito nga, magwa 1 year na kami doon sa pagmamas filing doon sa PNP Camp Crame. Kasi ang payo sa amin talaga ng abogado nung sa PNP is once na sinasabi nila na once nasabihan kayo ng mga OLA, agent man yan o yung collector o kung ano man yan na nasa legal department, mas makakabuting pumayag kayo magpademanda. Kaya nga hindi po ako takot na sampahan ako sa small claims kasi nga yun ang payo sa amin, mas okay po, mas pabor po yun kasi mas malalaman po ng mga nagborrow, mga naghiram, kung magkano ba talaga yung dapat nabayaran mong interest. Hindi naman po kasi porket nag-file sila ng reklamo sa atin ng collection of sum of money at sinampahan tayo ng collection of sum of money, di ba? Sa small claims court, mangyayari is may kaso na kagad tayo, magkakaroon tayo ng problema. Pag-uusapan po yan sa korte. Okay? Kasi iba, hindi ko rin mag-guess, pero mas okay sa akin talaga yung kasuhan ako by legal settlement or legal actions na sinasabi nila. Kasi pag hindi naman sa korte, pag-uusapan lang naman dyan, magkano ba yung interest? Magkano ba yung kaya nga yun ang payo sa amin. Kaya nga, buo yung loob ko na kung ako man sasampahan ng kaso ng ganyan, is okay lang. Yung iba, medyo natatakot pa rin talaga. Pero payo ko sa inyo, mas okay sampahan tayo ng mga ganyang klase ng mga kaso o demanda. Civil case lang naman po kasi yan. Wala kayong dapat pangambahan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kasi pagka sinabi civil case, ang madalas na pinag-uusapan dyan is danyos, yung kailangan mong bayaran o yung karapatan mo kung paano mo masasettle yung isang bagay na dapat pinag-uusapan lamang ng legalities. Okay po. Hindi po yung katulad ng criminal case. Kaya mas pabor ako sa mga ganyan Kasi nga mas okay nga yung ganyan. O, di ba? Huwag kayong matatakot na sasabihan kayo ng kakasuhan kayo ng legal, kakasuhan kayo ng kung ano-ano, ng collection sa small claims, tapos sasabihin na kesyo ganito, kesyo ganyan. Kasi siyempre marami pong mga newbies, naintindihan ko naman po yan, marami pong mga baguhan o beginner dito sa mga OLA. Kaya nga, itong ating channel is, kahit magpaulit-ulit ako rito, sana po intindihin ninyo na hindi po ako nagpapaulit-ulit dahil sa mga OLA survivor na nagpapaulit-ulit ako dahil may mga baguhan, dahil may mga OLA victims na ngayon lang po nakaranas ng ganitong klase ng sitwasyon at hindi alam yung gagawin sa kanilang sitwasyon. Kaya nga, lagi ko binabalik-balikan sa inyo, kung sakaling sampahan kayo ng kaso, harapin nyo na lang. Yung nga pong humingi sa akin ng tulong about dyan na kung sasampahan siya ng kaso, sabi ko sa kanya, wala pa siyang update dahil parang sa last week pa po ng June, sabi ko puntahan niya at para malaman kung legit ba talaga yung pinasampa sa kanyang kaso doon sa small claims na nasa Rizal po siya.
Hindi, sabi ko, okay lang, harapin mo para mapatunayan mo. Kasi kung ginagamit lang po nila yung korte para patakutin kayo, para harasin kayo, mas malaki po magiging problema nila. Di ba po? Kasi sabihin nila, papadala raw sila ng subpoena or summon galing sa korte na which is hindi naman pala talaga nila ginagawa. Pwede pong i-apela yun sa korte o ireklamo na ito ginagamit yung kunwari, example, madalas na gamit yan yung Makati Regional Trial Court, tapos yung branch yung ganito ganyan, tapos meron pang presiding judge na sinasabi nila si malamang madalas ko marinig si Gabrielo Silong, something ganun pang name, kung ano ng pangalan po ginagamit nila. Yan po labag po sa batas, tandaan po ninyo. Kapag kayo gumagamit, pag yung mga OLA agent gumagamit ng mga ganyang klase ng mga taktika o mga pangharas, pwedeng ireklamo lagi yan. Lamang po tayo, wag kayong matatakot sa mga yan. Ngayon, mag-file sila ng kaso sa atin, hahalugugin kung ano pa yung mga kailangang malaman ng korte, kasi kailangan nila ng mga identification ng kumpanya, ICC register, number 1. Pangalawa, kailangan legit ba talaga lahat ng dokumento yung ipinasa nila. Paano kung mapatunayan na hindi pala legit yung kanilang address, di ba? Hindi ba tama yung kanilang tinatawag na interest, di ba? Kasi pag-usapan natin susunod yung interest na kung saan meron na lang binigay ang BSP dyan, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, about sa interest na ibibigay ng mga online lending platforms. So, okay. Para pag-usapan natin kung magkano ba talaga yung nagkaroon ng memorandum circular about dyan sa interest ng mga OLA na dapat ipataw at hindi yung kung ano kung magkano yung dapat nilang ipataw lang. Kasi nagka-issue nga yan Ngayon, siyempre, pag dumating sa korte yan, anong sasabihin ng korte? Gagastos sila. Diba? Mag-ano sila ng, ito ibayad mo, ganito, ganyan. Pwede pa nga maaaring lumamang pa kayo sa korte dahil nga, kapag nalaman ng korte na mahigit pa sa, tawag doon, sa 6% per annum, pwede pang ibalik sa principal amount. O maaaring hindi na kayo pagbayarin ng kahit magkano kung sakaling kayo ay lumagpas na sa tinatawag na minimum na 6% per annum na civil code po ng korte na kailangan sundin na rin nila. Ngayon, kasi kung hindi makatao po yung pinapataw nila, babagsak po talaga yan sa ganyang klase ng desisyon ng korte. Kaya nga, binibigyan ko kayo ng ideya, kaya katulad sa Supreme Court na yung sobrang taas ng interest ay hindi nila pinaboran. Ibinirik din po yung sobrang ibinayad ng mag-asawa na sinasabi ko sa doon sa Supreme Court nagdesisyon about doon sa sobrang taas na interest. Okay. Ngayon, pagka nali-legal action kasi sabihin ko yung lagi dyan, sagutin nyo kung pinupuntahan kayo sa bahay niyan, kung home credit man yun o kung Aon credit, sige, okay. Sige, ganito na pag-usapan natin kasi nakikipag-coordinate naman po pala kayo. Pag sinabihan kayo na kakasuhan kayo, sige po, harapin na lang natin sa korte. Ngayon, kung hinaharas kayo ng agent, nagtatawag pa ng kung sino-sino mga tao dyan, nagdadala pa ng kung sino-sino mga Poncio Pilato, pwede nyo ireklamo na, ito nangaharas na. Pwede na po yan. Pwede nyo ireklamo yan. Basta mayroon ng parang hindi na kayo nagugustuhan o parang intimidating na yung ginagawa nila sa inyo about sa paniningil. Medyo nakakabahala na, nakaka-distract na, medyo may naapektuhan ng mga tao sa lugar ninyo, pamilya nyo, mahal nyo sa buhay, pwede nyo nang ireklamo yan. Then, kunin nyo na yung impormasyon ng tao pumupunta sa inyo. Pwede nyo sampahan na reklamo. I-report nyo rin doon sa kung ano yung lending companies po niya. Hindi po yung kung para malaman po ng lending company na eto po yung agent nyo, nangaharas na po. Medyo hindi na po maganda yung kanyang ginagawang paniningil. Okay po. Para makakuha lang po kayo ng ideya about dito sa ating mga pinag-uusapan sa legal settlement, sa legal action na kung laging binabanggit ng mga OLA. Okay, marami pong salamat. Ito po ang lingkod ka Johnny ng Johnny Tor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.